Praise the Lord. Magandang umaga mga kapatid. Sa pangalan ng Panginoon, October 20, 2020. And the Lord is with us. Purihin ang Panginoon sa kanyang kabutihan mga kapatid ko. So, pagpalain po ng Diyos ang bawat isa. Magandang araw po sa inyong lahat. Pagpalain po ng Diyos ang bawat nakikinig sa programang ito. Luwalhatiin ang Diyos at ating tagapagligtas mga kapatid. Praise God. Okay. So purihin ang Panginoon. Ngayong umaga ay tayo ay magpapatuloy sa pag-aaral ng salita ng Diyos at tayo po ay dudulog sa Panginoon sa pamagitan po ng pananalangin. Praise God. Mapagpalang Ama, makapangyarihan sa lahat. Nagpapasalamat kami na sa magandang panahon at magandang atmosphere sa aming kapaligiran. Pagpalain mo ang iyong lingkod, ang iyong mga salita. Pagpalain mo po, Ama, ang mga viewers, watchers. And I pray, Lord, pagpapalain mo sila. Saan man sila naroroon na naabot ng live stream na ito, Lord, I pray that you will bless them. Kung sila man po, Diyos, ay mayroong mga problema, Lord, tulungan mo sila na maging mapayapa in Jesus' name. Kung sila man ay mayroong karamdaman, I pray that you will give them healing right now. I believe that you will bless and grant the prayer of your servant in Jesus' name. Amen. Praise God. Purihin ang Diyos. At narito naman tayo. Ngayong umaga po ay ating pong pag-aralan po ang Know Your God for Your Salvation. Napakalaga na malalaman po natin ang Diyos natin sapagkat siya yung ating pag-asa. And the Bible said, we declare, without Him, we can do nothing. So wala tayong magagawa kung wala ang Diyos. Kahit gaano mo karaming pera, kahit marami kang natapusan sa iyong edukasyon. But without God, we can do nothing and you can do nothing. Umasa tayo sa Diyos because He is the hope of our salvation. Lalo na sa mga panahon natin ito. Know your God for your salvation. Praise God. Ang talata ang salita ng Diyos na ating pong mabubuksan ngayong umaga, dito po sa 1 John chapter 5, verse 9. Ganito ang masasabi, if we receive the witness of men, the witness of God is greater. For this is the witness of God which He had testified of His Son. Kung ating pong tinatanggap ang patutuon ng mga tao, lalong dakila ang patutuon ng Diyos, mga kapatid ko. So, sa aking pong lubusang pag-aaral ng salita ng Diyos, ang salita ng Diyos o Biblia ang pag-asa natin mga kapatid ko. Amen. So ang sabi po dito sa ating talatang binasa, kung tayo po ay tumatanggap ng patutuon ng tao, lalong dakila ang patutuon ng Diyos. Kaya ngayong umaga po, know your God for your salvation. Kilalanin mo ang iyong Diyos para sa iyong kaligtasan o kaya sa ating pong kaligtasan. Ang patutuon ng Diyos tungkol sa Diyos, mga kapatid, hindi tayo lalayo sa tema, sa paksang ito, mga kapatid ko. Ano po? Ang patutuon ng Diyos tungkol sa Diyos. Ano po? So, ang salita ng Diyos ay napakahalaga, mga kapatid ko. Okay, so let the Lord bless every one of us today. And Isaiah 43 verse 10 to 11, this is what we read, mga kapatid. Kayong ang aking mga saksi, sabi ng Panginoon, at aking lingkod na aking pinili upang inyong maalaman at magsisampalataya kayo sa akin. At inyong matalastas na ako nga, walang Diyos na inanyo anauna sa akin o magkaroon man pagkatapos ko. This is the testify of God. Ito po yung patutuon ng Diyos mga kapatid. Sa verse 11, ako sa makatuwid bagay ako, ang Panginoon
at liban sa akin ay walang tagapagligtas. Kaya, know your God for your salvation. Because He said, liban sa akin ay wala ng tagapagligtas. Yan ang patutuon ng Diyos. Sabi ng Timoteo, mga kapatid, ni John, sabi ni Timothy, ni Felipe, ni Santiago, ni Juan, ni Pedro, mga kapatid, may mga salita sila na ang mga salita nila ay nagmumula sa ating Panginoon. Kaya ang sabi ng Panginoon, kung nakikinig tayo sa patutuon ng tao, lalong dakila ang patutuon ng Diyos. At itong Isaiah 43 verse 10 to 11 to 12, mga kapatid, ito yung patutuon ng Diyos na dapat nating tatanggapin. Ako lamang ang Diyos at tagapagligtas, wala ng iba. Kaya kung bakit ang inyong lingkod, mga kapatid, ay mariin na pinapanghawakan ang paniniwalang there is only one God, because to believe that there is only one God, because, mga kapatid, that is the testimony or testify. Ang Diyos ay nagpapatotoo tungkol dito, mga kapatid. Amen. And walang Diyos liban sa akin. So kinakailangan, mga kapatid, na uunawaan natin yan. Nakatatak sa ating mga puso't isipan ang salita ng Diyos. Ang Diyos mismo nagsasalita dito, liban sa akin ay walang Diyos at tagapagligtas, mga kapatid. Ang Isaiah 45 verse 21 and 22, ganito naman po ang ating mababasa. Kayo'y mangagpahayag at mangagpasapit, oo, magsisanggunaan silang magkakasama. Sinong nagpakilala nito mula ng unang panahon? Sinong nagpahayag niyaon ng una? Hindi baga ang Panginoon? Another, mga kapatid, ano pa? Another witness, mga kapatid, ano po? Sinong nagpahayag niyaon ng una? Hindi baga ang Panginoon? At walang Diyos liban sa akin. Isang ganap na Diyos at tagapagligtas, wala ng iba, mga kapatid. Wala ng iba liban sa akin. And verse 22, listen. Kayo'y mga ligtas, kayo'y magsitingin sa akin, at kayo'y mga ligtas, lahat na tagawakas ng lupa, sapagkat ako'y Diyos at walang iba liban sa akin. Kaya, mga kapatid, kinakailangan kilala mo ang Diyos mo, mga kapatid. No po? Ang Biblia po, para sa akin at sa ating mga nilalang ng Diyos, kailangan mayroon tayong paninindigan na the Bible is enough to teach about God. Sapat na po ang Biblia para sampalatayanan natin, mga kapatid, na ang salita ng Diyos ay nakalagay sa Biblia. Ito ay witness, ito ay patutuon ng Diyos. Mga kapatid, pinatotohanan ng Diyos ang tungkol sa Diyos. Ang patutuon ng Diyos tungkol sa Diyos, mga kapatid. Kaya po, napakahalaga nito. Ito pa, verse Isaiah 40. Ang Isaiah 45, mga kapatid, verse 22, ulitin ko lang po. Kayo'y magsitingin sa akin, at kayong mga ligtas, lahat na tagawakas ng lupa, sapagkat ako'y Diyos at walang iba liban sa akin. Ganyan, yan ang pananampalataya ko, mga kapatid. Tapos, ang ilan, maraming sasabihin, kung ano-anong wika na pinagsasabi sa akin. Ito yung sinasampalatayanan ko na dapat sampalatayanan nating lahat, mga kapatid, because ito yung patutuon ng Diyos Ito yung salita ng Diyos na dapat nating panindigan. Ang wika ng ating Diyos, ng mga kapatid, walang Diyos liban sa akin. Walang Diyos at tagapagligtas liban sa akin. At sabi niya, magsitingin kayo sa akin, kayong lahat na tagawakas ng lupa at mga ligtas, mga kapatid. Okay, ano po ang sinabi ng another? Isaiah 46 verse 5. Ganito po. Kanino ninyo ako itutulad at ipaparis at iwawangis upang kami magkagaya? Mga kapatid, ang Diyos hindi pwedeng iwangis kung kani-kanino mang mga Diyos.
Although may kaya nga may sinasabi sa Biblia mga kapatid na maraming Diyos, pero ang ipinangangaral natin at itinuturo ay ang iisang Diyos. Kasi yung mga maraming Diyos, hindi na kailangan ituro yan eh. Bakit? Wala naman kwenta yun eh. Hindi naman Diyos na makapagliligtas ayon sa ating Panginoon. Mga kapatid, kung titingnan natin dito sa Isaiah 45 verse 20, ito yung pagkasabi. Kayo'y mangagpisan at mangagsiparito, mangagsilapit kayong magkakasama. Yan, dapat lahat tayo sama-sama rito. Kayong mga nakatanan sa mga bansa, sapagkat walang kaalaman ang nagdadala ng kahoy ng mga larawang inanyuan na nagsisidilangin sa Diyos na hindi makapagliligtas. Mga kapatid, kaya hindi na kailangan na ituro pa natin itong pag sinasabing mga Diyos. Kasi meron lamang pong nag-iisang Diyos. At mga kapatid, in our continuation to present this truth about the word of the Lord, mga kapatid, walang ibang Diyos kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Siya po yung Diyos na nagkatawang tao. Ang layunin ng Diyos kung bakit siya nagkatawang tao para bigyan tayo ng pag-asa, ng buhay na walang hanggang at buhay na kasiyasiya. Ang salitang yan, ang pangakong yan at matatanggap natin yan only sa ating Panginoong Hesukristo lamang, mga kapatid. Okay, kaya nga mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, kanino niyo ako itutulad? Ang Diyos walang katulad. Ang tao ay niwangis sa Diyos. Pero ang Diyos hindi niwangis sa tao, mga kapatid. Ang tao niwangis ng Diyos sa Kanya. Pero ang Diyos wala siyang katulad, mga kapatid. Amen. Kaya ang sabi ng Isaiah 46 verse 5, kanino ninyo ako itutulad at ipaparis at iwawangis upang kami magkagaya. Talatang 9, praise God. Inyong alalahanin ang mga dating bagay ng una, sapagkat ako'y Diyos at walang ibaliban sa akin. Ako'y Diyos at walang kagaya ko. Remember the former things of old, for I am God and there is none else. I am God and there is none like me. Wala na akong katulad, kagaya, mga kapatid. No po? So yan ang patutuon ng Diyos na dapat nating sasampalatayanan, mga kapatid ko. So yan ang patutuon ng Diyos tungkol sa Diyos. Wala na pong ibang Diyos kundi siya lang. Okay, ang patutuon ng Diyos tungkol sa kanyang pangalan. Ang patutuon ng Diyos, ito po yung witness ng Diyos, patutuon ng Diyos tungkol sa kanyang pangalan. Exodus chapter 23 ay ganito po ang ating pong mababasa, mga kapatid ko. Exodus chapter 23 verse 20. Narito aking sinugo ang isang anghel sa unahan mo upang ingatan ka sa daan at upang dalhin ka sa dakong aking inihanda sa iyo, mga kapatid. Okay? Okay, ang sabi niya sa verse 21, mag-ingat kayo sa kanya at dinggin ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong mungkahiin siya, sapagkat hindi niya patatawarin ang inyong pagsalangsang, sapagkat ang aking pangalan ay nasa kanya. Ang Diyos ang nagsasalita dito, mga kapatid, sa mga anak ng Diyos. Nagsasalita ang Diyos doon sa kanyang mga hinirang, mga kapatid, sa mga naglilingkod sa kanya. Ang sabi niya, nagsugo ako ng isang anghel at upang ingatan ka sa daan at upang dalhin ka sa dakong aking inihanda sa iyo. Kaya napakabuti talaga ng Panginoon. Mayroong mga mabubuting bagay na inihanda ang Diyos sa iyo at sa akin. Kaya manatili tayong maglilingkod sa Panginoon. Manatili tayo, mga kapatid, magpursige tayo, magsikap tayo na hanapin ang katuwiran ng Diyos, ang kalooban ng Diyos, at siya'y ating paglilingkuran sapagkat mayroong magandang bagay na handa ang Diyos sa iyo at sa akin. Sa ating lahat na mga sumusunod at willing sumunod sa ating Panginoon. Mag-ingat kayo sa Kanya. Dinggin ninyo ang Kanyang tinig. Huwag ninyong mungkahiin siya sapagkat hindi niya patatawarin ang inyong pagsalangsang sapagkat ang aking pangalan ay nasa Kanya, mga kapatid. Ang pangalan po ng Diyos ay nasa anghel. Sino po yung sino po yung anghel? At ano yung pangalang dala-dala ng anghel?
Sapagkat ang sabi ng Diyos, yung pangalan ko ay naroon sa Kanya. Kaya kinakailangan alam natin kung sino yung anghel at kung ano ang daladalang pangalan ng anghel. Ang sinabi po ng Lucas, Kapitulo 1 ay ganito po ang wika ng Biblia, mga kapatid. Luke chapter 1 verse 30. Praise God. At sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Maria, sapagkat nakasumpong ka ng biyaya sa Diyos. Amen. At narito maglilihi ka sa iyong tiyan at manganganak ka ng isang lalaki at tatawagin mo ang kanyang pangalang Jesus. So ang sabi po ng Diyos, nagsugo ako ng isang anghel at makinig kayo sa kanya. Huwag niyo siyang salangsangin kay hindi kayo patatawarin, mga kapatid. At sapagkat ang pangalan ko ay naruroon sa kanya. Itong anghel na ito, mga kapatid, ay napunta doon kay Maria, mga kapatid. Ang sabi niya, Maria, sabi ng anghel, huwag kang matakot, Maria, sapagkat nakasumpong ka ng biyaya sa Diyos. 31, at magili ka sa iyong tiyan at manganganak ka ng isang lalaki at tatawagin mo ang kanyang pangalang Jesus. Ang anghel na yun, mga kapatid, ang daladala niyang pangalan ay Jesus, mga kapatid. 32, siya'y magiging dakila at tatawagin anak ng kataas-taasan at sa kanya'y ibibigay ng Panginoong Diyos ang luklukon ni David na kanyang ama. Mga kapatid, tatawagin. Mga kapatid, ang kanyang, ang sabi roon, mga kapatid, tatawaging anak at siya'y magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasan. Tatawagin. So, naipresenta natin ito, natatawagin, nakitulad sa tao, so nag-anyong alipin, kaya hindi po siya alipin, hindi po siya tao, hindi po siya totally talagang anak, kundi tatawaging anak. Pag sinabing tatawagin, mayroon niyang pinagmumulan, mga kapatid ko. Anyway, natalakay na natin yan, mga kapatid. Okay, so anong sinabi po ng Mateo? Balikan po natin, ano po? Para lalo nating lubusang nauunawaan ang patutuon ng Diyos tungkol sa Diyos, mga kapatid. Matthew chapter 1, verse 20, ito po yung wika ng Biblia. Datapat samantalang pinag-isip niya ito, narito ang isang anghel ng Panginoon ay napakita sa kanya sa panaginip na nagsasabi, Jose, anak ni David, huwag kang mangamba sa pagtanggap kay Maria na iyong asawa, sapagkat ang kanyang dinadalang tao ay sa Espiritu Santo. Ang nagsalitang anghel doon kay Lucas, mga kapatid, at dito sa kay Matthew, iisa lang po yan. Habang nagsasalita ang anghel at nagpapahayag ang anghel, mga kapatid, ito po ay ni-record ni Mateo at ni Lucas. Ang talatang 21, at siya'y manganganak ng isang lalaki, wika ng anghel. At ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus. Amen. Sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan, mga kapatid. Yan po ang layunin ng Diyos. Kung bakit ang Diyos ay nagkatawang tao. Dumaan siya kay Mary, mga kapatid. At ang sabi ng anghel, ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus. At kung titingnan natin, mga kapatid, Exodus chapter 23, verse 21 and 22, ang sabi ng Diyos, yung pangalan ko ay nasa kanya. So madaling salita, ang pangalan po ng Diyos ay Jesus, mga kapatid. Si Jesus, mga kapatid. Ano po? Without, walang pagdududa. Alisin natin yung pagdududa, pag-aalinlangan, mga kapatid, sapagkat ito na yung witness ng Diyos Ang Diyos ay nagpatutuo sa kanyang pangalan, mga kapatid. Amen. Verse 22, at mangyayari ang lahat ng ito upang maghanap ang salita ng Panginoon sa pagitan ng mga propeta na nagsasabi, narito ang dalagay magdadalang tao at manganganak ng isang lalaki at ang pangalang itatawag nila sa kanya ay Emmanuel, na kung liliwanagin ay sumasa atin ang Diyos. Mga kapatid, ito po yung stand ng ating pong pananampalataya at ito yung ating ibinabalita, ibinabahagi na kung tayo ay umasa sa ating Panginoon, mga kapatid, magkaroon tayo ng assurance of salvation.
Pangatlo mga kapatid, ang patutuo tungkol sa tagapagligtas. Mga kapatid, pakinggan po natin ang patutuo tungkol sa tagapagligtas. Dito natin mababasa sa Titus chapter 3. Titus chapter 3 at ang talata po ay 4. Ngunit nang mahayag na ang kagandahan loob ng Diyos na ating tagapagligtas at ang kanyang pag-ibig sa tao. Sa talatang 4, ngunit nang mahayag na ang kagandahang loob ng Diyos na ating tagapagligtas. Wala talagang ibang Diyos at tagapagligtas, mga kapatid. Wala talagang tagapagligtas kundi ang Diyos, mga kapatid. Sa talatang 6, mga kapatid ko, na kanyang ibinuho sa ganang atin sa pamagitan ni Jesucristo na ating tagapagligtas. Mga kapatid, kaya alisin po natin yung pagdududa tungkol sa tagapagligtas. Isa lang po ang Diyos at isa lang po ang tagapagligtas. Titus chapter 3 verse 4, nahayag ang kagandahang loob ng Diyos na ating tagapagligtas. Sa talatang 6, at kanyang ibinuo sa ganang atin sa magitan ni Jesucristo na ating tagapagligtas. Kaya nga mga kapatid, ang sabi ng Diyos sa mga mananampalataya sa Kanya doon sa Lumang Tipan, Exodus chapter 23, na ang pangalan ko ay nasa anghel. At ang dalang anghel na pangalan ng Diyos ay Jesus Christ, mga kapatid. At ang sabi ng Biblia ng Tito 3:4, ang Diyos na ating tagapagligtas, sa si Jesu Kristo ang ating tagapagligtas. For confirmation, mga kapatid, sa Titus 2:13, chapter 2 verse 13, hintayin yaong mapalad na pag-asa. Ito'y pag-asa natin. At ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesu Kristo. May mga tumututol dito. Tingnan nyo, pastor, nandoon yung salitang at kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas. Di dalawa kanya. Iba yung Diyos at tagapagligtas. Mga kapatid, sinabi nga ng Panginoon na ako lamang ang Diyos at tagapagligtas. Hindi po hiwalay ang Diyos at tagapagligtas. Hindi po yan dalawa, isa lang. Ako ang Diyos at tagapagligtas. Ang sabi ng Titus 2:13, mga kapatid ko, hintayin yung mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesu Kristo. So si Jesus Christ talaga yung ating Diyos at tagapagligtas. Amen. Sa talatang 14, na siyang nagbigay ng kanyang sarili dahil sa atin, mga kapatid, upang kayo'y matubos niya sa lahat ng mga kasamaan at malinis niya sa kanyang sarili ang bayang masikap na sa mabubuting gawa upang maging kanyang sariling pag-aari, mga kapatid. Kaya walang ibang Diyos at tagapagligtas, mga kapatid ko, liban sa ating Panginoon. Kaya nga po, mga kapatid, balikan po natin ano po yung wika ng Panginoon. Ano po? Yung Isaiah 45, mga kapatid, gusto ko lang ulitin ito, mga kapatid. 21, mga kapatid, kayo mga pahayag, mga pasapit at mga magsanggunian silang magkakasama. Sinong nagpakilala nito mula ng unang panahon? Sinong nagpahayag na yun ng una? Hindi baga ang Panginoon? At walang Diyos liban sa akin. Isang ganap na Diyos at tagapagligtas, walang iba liban sa akin. Ewan ko ba, mga kapatid ko, dito sa mga kapwa natin, mga mangangaral, mga kapatid, ang Diyos na nga nagsasalita na walang ng ibang Diyos at tagapagligtas liban sa akin, at naghahanap pa sila, gusto nila maraming Diyos. Sabagay, meron akong kaibigang pastor. Alam nyo, pastor, maganda naman yung kumilala ka na maraming Diyos, kasi pag nawala yung isa, may natitira ka. Yan ay filosofiya ng tao. Pero ang Diyos hindi, ayaw ng ganung uring filosofiya at pangangatuwiran. Kaya mga kapatid, I'm sorry mga kapatid, ito pong dating dan mga kapatid, ang paniniwala nito, their belief is there is more than one God. Mayroon pong higit pa sa isang Diyos. At ito ay sa debate, talagang ipaglalaban niya yan, na marami ang Diyos.
mga kapatid, marami ang Diyos, pero anong kwenta ng marami yan kung wala namang magagawa, wala namang pag-asa? Hindi naman sila mga Diyos. Sabi po ng Isaiah 37 verse 9-10. Okay, so, ang pangalan ng Diyos, ng nag-iisang Diyos, ay ating pag-asa ng kaligtasan. Ang pangalan po ng Diyos, ng nag-iisang Diyos, ay ating pag-asa ng ating kaligtasan. Ang ating pong mababasa, mga kapatid ko, dito po sa aklat po ng Hosea, mga kapatid, ano po? 3:4. Hosea 3:4. Gayon may ako ang Panginoon mong Diyos mula sa lupain ng Ehipto, at wala kang makikilalang Diyos kundi ako, at liban sa akin ay walang tagapagligtas. Kaya nga po mga kapatid, ang tagapagligtas po at ang Diyos, ang Ama, ay iisa lang po yan. Kung sino yung Diyos, siya na po yung Ama. Maraming mga kasama nating nangangaral, mga kapatid, ang layunin po para dapat itaas ang pangalan ng Panginoon ay nililito ng mga taong ito ang mga tao, mga kapatid. But mga kapatid, salamat sa Diyos, naririto po tayo to present the truth, mga kapatid, para ihayag ang katotohanan ng salita ng Panginoon. Si Hosea, mga kapatid, nagpapatutuo na isinulat niya yung wika ng Diyos, mga kapatid, na wala kang makikilalang Diyos kundi ako, at liban sa akin ay walang tagapagligtas. Ano po ang wika naman ng bagong tipan ni Apostol Pablo? Ang Gawa 4:12. At sa kanino mang iba ay walang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Ano po yung ano po yung pangalan ng Diyos na kanyang ibigay sa mga tao? At ang kanyang sinugo ay ang anghel. Mga kapatid, walang ibang pangalan na ibinigay sa mga tao. Nadala ng anghel ang pangalan yan, kundi ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Iblis tayo ng ating Panginoon sa pananampalatayang ito, sa salitang ito, sa pagtuturong ito, mga kapatid, sapagkat ang Diyos ay may salita. Sabi niya, kung ang aklat nito ng kautusan ay iyong pagbulayan araw at gabi, at masunod ang lahat na nakasulat dito, kung magkagayon ay giginhawa ang iyong buhay at magkakaroon ka ng mabuting kawakasan. Mga kapatid, huwag tayong lalayo sa ating Panginoon. Walang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit na sukat nating ikaligtas kundi ang ating Panginoon. Mga kapatid, kanino pa tayo lalapit? Mga kapatid, anong wika, mga kapatid, ni Pedro? At ang talata po ay 66, mga kapatid. John chapter 6 verse 66. 66. Okay. Praise the Lord. Dahil dito'y marami sa kanyang mga lagad ay nagsitalikod at hindi nagsisama sa kanya. Mga kapatid, kapag ituturo po ito, maraming umaayaw eh. Maging si Jesus Christ nga, iniwanan ng mga taong nakarinig na kanyang salita. But, kapatid ko nakikinig, bigyan mo, hindi po ito another religion, hindi po ito ibang sikta, mga kapatid ko. Ang sabi po ng 66, John chapter 6 verse 66, dahil dito ay marami sa kanyang mga lagad ay nagsitalikod at hindi nagsitalima sa kanya. Talatang 67, sinabi nga ni Jesus sa 12, ibig baga ninyong magsitalikod din naman. Anong sabi ng Panginoon ni Pedro sa ating Panginoon? Sa 68, sinagot siya ni Simon Pedro, Panginoon, kanino kami magsisiparoon? Ikaw ang may salita ng buhay na walang hanggang. Mga kapatid ko, pagpapalain po ng Diyos ang pangangaral at pagtuturo ng kanyang mga salita sa umagang ito. Nawa, Panginoon, ang title, mga kapatid, na ating pong dinala ngayong umaga, Know Your God for Your Salvation. Kung hindi mo kilala kung sino ang Diyos mo, delikado ka. Kilalanin natin ang ating Panginoon. At narito po ako para maghayag ng katotohanan ng salita ng ating Panginoon. Hindi po ako nagpe-present ng ibang relihiyon, ibang pananampalataya. Mga kapatid, maging sa Apostol Pablo, hindi namin ipinapangaral ang aming sarili, kundi si Kristong napako sa cross para sa ating katubusan o kaligtasan.
Mga kapatid, pagpapalain po tayo ng ating Panginoon. Si Pedro ang mga lagad, ang mga propita. Si David, mga kapatid, ay walang kinikilalang Diyos. Maging si Abraham ay walang kinikilalang Diyos maliban sa ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid. And ngayon po ay inyo na mapapakinggan, mga kapatid, lagi dito po sa live stream ng iyong lingkod. At purihin ng Diyos, tayo po sa ating pong pagtatapos, sana po na nakaunawa kayo, na-bless po kayo, at ako po ay nananalangin. Kung meron po kayong mga request, Pastor, meron po akong karamdaman, may problema, ini-request, mga kapatid ko na nakikinig sa programang ito, huwag po kayong mahiya. Magkaroon po kayo ng message sa akin pong FB account dito po sa live stream, mga kapatid, ng mensahe po kayo at nananalangin po tayo. Nananalangin ako sa bawat isa sa inyo. At by the grace of God, marami na pong himala ang Diyos na ginawa sa kanilang mga buhay. Kaya mga kapatid, until Friday, makita ulit tayo. So let us pray. Mapagpalang Diyos na aming tagapagligtas, Ikaw po, Ama, Panginoon, ang Diyos na nagpapahayag ng iyong pangalan, ng iyong kadakilaan, ng pagkadiyos kung ilan ang Diyos. Ikaw ang Diyos na nagkatawang tao upang bigyan kami ng pag-asa ng kaligtasan. At ang aking mga kapatid na nakikinig, nanonood dito po sa live stream na ito, Panginoon Diyos, ay pagpalain mo sila materially, spiritually, and physically, dakilang Diyos. Magpapagaling ka sa karamdaman, anuman ang nararamdaman nila, Panginoon, sa oras na ito. Dakilang Diyos, i-bless mo ang iyong lingkod, i-bless mo ang iyong salita, i-bless mo ang mga kapatiran, ang aking pamilya at mga anak, i-bless mo po, dakilang Diyos, ang aming presidente. Maging ang presidente ng Amerika at ang Prime Minister ng Israel. Bless Jerusalem, Father God. Lord, pagpapalain mo ang ating mga kapwa manggagawa. Panginoon, maraming salamat. Kami po ay magkaisa na mga naglilingkod sa iyo, nagbabasa ng salita ng Diyos, naniniwala sa iyo, Panginoon. Pag-isahin mo kami. Magkaroon kami ng unity to serve, to worship the only one true God, that God is only the Lord Jesus Christ. Kaya maraming salamat. Pagpalain mo ang panalangin ito, pagpalain mo kami ngayong umaga, papuri luwalhati sa iyo, Ama, in Jesus' name, Amen. Pagpalain po ng Panginoon ang bawat isa, mga kapatid, at katulad ng akin pong sinabi, kung mayroon po kayong request, mga request for prayer o mga katanungan, mga kapatid, ay magtanong po kayo, wag po kayong mahiya, sapagkat God is with us and God is for us. In Jesus' name, Amen.